Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Kapag may makikilala tayong tao na mambabarang, ano nga ba ang unang papasok sa ating isipan? Masama, kadiliman, malademonyo, walang awa at salot sa lipunan. Yan lang ang ilan sa mga bagay-bagay na pwede nating ilarawan sa kanila. Pero paano kung sasabihin nating hindi lahat ng mambabarang ay likas na masama? Ano ba, Harold? Huwag mo nga akong hawakan. Nakakadiri ka. Hiwalay na tayo kaya layuan mo na ako. Hindi, Amethyst. Huwag mo naman gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Mahal? Anong mahal? Nababaliw ka na ba? Hindi ako magmamahal ng isang mahirap at mabahong lalaki na kagaya mo. Nakikiusap ako sa'yo. Ano bang kailangan kong gawin para balikan mo ako? Wala kang gagawin dahil ayoko na sa'yo. Mahiya ka nga riyan. Hindi ako nababagay sa'yo, no? Hindi nababagay sa kabantutan mong yan ang kagandahan ko. Hoy babae, anong pinagsasasabi mo riyan sa kapatid ko, ha? Oh, nariyan na pala ang ate mong kasing baho mo rin. Diyan na nga kayo, mga amoy isda. Amethyst! Teka lang! Mag-usap muna tayo! Amethyst! Huwag mo nang habulin pa ang bruhang yan, Harold. Ate! Halika nga rito sa tabi. Dito pa talaga tayo gumawa ng eksena sa harap ng flagpole, oh. Ang daming estudyanteng tuwang-tuwa sa panonood sa inyo, oh. Diyos ko naman. Bahagya akong hinilang nakababata akong kapatid na si Harold papunta sa isang tabi kung saan wala masyadong estudyante ang dumadaan. Nakakahiya naman kasi kung doon lang kami mag-uusap. Ang daming matang nakatingin sa amin. Hindi pa nga matigil ang kapatid ko sa pagpahid ng luha niya. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi lang talaga ako makapaniwala na ang bruhang amethyst lang yon ang makakapagpaiyak sa kapatid kong allergic sa mga babae. Ano bang nangyari sa inyong dalawa ng girlfriend mo, bunso? Ex-girlfriend na po, ate. Ex na? Aba, ang bilis naman. Parang wala pang ilang buwan mula nung naging kayo, ah. Ilang buwan na nga ulit kayo? Hindi pa nga po umabot ng 1 buwan eh. Ano? Anak ng tokwa naman, oh. Ano ba nangyari? Hiniwalayan niya po ako nung nalaman niyang anak lang ako ng isang tindera ng isda, ate. Ha? Bakit? Hindi niya ba alam yun sa umpisa pa lang? Hindi po eh. Hindi ko sinabi. At bakit hindi mo naman sinabi? Kasi nagpanggap ako na mayaman. Ha? Nagpanggap ka na mayaman? Bakit mo ginawa yun? Alam mo kasi na hindi niya ako mapapansin kung hindi ako magpapanggap. Alam mo namang mayaman sila, ate. Mayayamang lalaki lang din ang pinapansin niya. Diyos ko, kang bata ka. Kung bruha si Amethyst, ikaw naman ang baliw. Alam mo naman sigurong walang lihim na hindi nabubunyag. Tignan mo ngayon, napahiya ka patuloy. Akala ko kasi matatanggap niya ako habang tumatagal. May balak naman talaga akong sabihin sa kanya ang totoo eh. Sadyang naunahan lang ako ng mga kaibigan niya. Sinumbong ako. Dapat alam mo na yun noon pa. Yung mga babaeng kagaya ni Amethyst, hindi yan nararapat sa pagmamahal mo, bunso. Ikaw naman kasi, magmamahal ka na nga lang, doon pa sa mayamang maarte, mata pobre, maldita, mayabang, spoiled brat, ano pa ba? Grabe ka naman kay Amethyst, ate. Bakit? Totoo naman na. Buti pa, puntahan na lang natin si nanay sa palengke. Tapos na rin naman ang klase namin eh. Ikaw ba, ate? Dismissal na rin. Maaga kaming pinuuwi kasi may lakad si ma'am. Tara, puntahan na natin si nanay. Pumara ako ng tricycle paglabas namin sa campus ng eskwelahan kung saan kami nag-aaral ni Harold. Bago ko nga pala makalimutan, ako si Hana. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa sarili kong karanasan sa buhay noong taong 2016. Hinding-hindi ko talaga makakalimutan ang pangyayaring ito dahil sa taon na ito sinubok ang pagiging mambabarang namin ng aking pamilya. Tama ang narinig nyo, mga mambabarang kami. 2 lang kaming magkapatid ni Harold at mas matanda ako sa kanya ng 3 taon. Pareho kaming marunong mambarang dahil tinuruan kami ni nanay. Si Itay naman, ayun at sumakabilang bahay na. Matagal na namin siyang itinuring bilang patay. Ipinagpalit niya kasi kami sa kabit niya at bumuo na ng bagong pamilya sa babaeng yon. Taga-isla pala kami, naninirahan kami sa tabing dagat. Sira-sira na nga ang bahay namin dahil sa sobrang dami ng bagyong nagdaan pero nakatayo pa rin naman kaya hindi pa rin kami lumilipat. Pangingisda rin naman kasi ang pangunahin naming hanap buhay. Pagdating namin sa palengke, nakita ko na kagad si nanay na sobrang abala sa pagbebenta ng mga isda. Agad namin siyang nilapitan ni Harold. Nay, mano po?
Oh Hana, Harold, bakit nandito kayo? 3:00 pa lang wala na ba kayong klase? Siyempre po, pinauwi na kami ng maaga. Bakit dito kayo dumiretso? Naka-uniform pa kayo madudumihan kayo niyan dito. Ayos lang po inay, tulungan na namin kayo rito para makauwi na rin po tayo ng maaga. Naku, wag na iha, madudumihan kayo. Mabuti pa mauna na kayong umuwi. Konti na lang naman itong mga isdang binibenta ko. Mauubos din ito maya-maya lang. Sabay na po tayong umuwi, Nay. Tutulong kami sa pagbebenta para maubos na po ang mga yan. Madudumihan nga kayo anak. Ayos nga lang po. Kami naman ni ate ang maglalaban nito eh. Hay nako, ang kukulit nyo talaga O siya, kumilos na tayo. Ilang minuto kaming nagtatawag ng mga mamimili para mapansin ang pwesto namin. May ibang lumalapit para tumingin-tingin pero hindi naman bumibili. Medyo konti lang ang bumibili sa amin dahil sa sobrang daming nagtitinda roon. Pahirapan talagang makabenta dahil sa tindi ng kompetisyon. Pare-pareho lang naman ang presyo. Sa pagiging sariwa ng isda na lang kami lalamang. Maya-maya pa, naalerto ko bigla nang makita ko mula sa unahan si Amethyst. Kasama ang yaya niya. Nanahimik lang ako para hindi malaman ni Harold na nasa paligid lang ang bruhang nanakit sa kanya. Kaya lang napakunot na lang ang noo ko nang biglang dumiretso ng lakad si Amethyst papunta sa pwesto namin. Talagang tinapunan niya pa kami ng nandidiring tingin. Ang liit nga naman ng mundo. Nagkita ulit tayo, Harold. Amethyst, nandito ka pala. Oo nga hindi dapat ako nagpupunta sa mabahong lugar na ito. Oo nga naman bruha, hindi ka na dapat pumupunta pa rito kasi lalo lang bumabaho ang paligid. Ate, ano ba? Anong sinabi mo? Teka nga, ano bang nangyayari? Harold, iho, hindi ba't yan yung babaeng nakita ko sa wallpaper ng cellphone mo? Siya nga po yun, Nay. Di siya yung nobya mo. Anong nangyari anak? Hiwalay na po ang dalawang yan, Nay. Masyado kasing matapobre ang bruhang Amethyst na yan. Hoy babae, hindi ako bruha! Alam mo Amethyst, mas mabuti pang umalis ka na rito sa harapan namin. Baka kasi masa demonyo tong kamay ko May hawak pa naman akong isda. Malay natin hindi ba? Baka bigla itong gumalaw at lumipad ang isdang ito sa pagmumukha mo. Ate! Shh, tumahimik ka nga Harold. Tama na nga yan, huwag kayong manggulo rito. Hindi po ako nanggugulo. Yang anak niyong babae ang pagsabihan niyo. Bagay nga talaga sa inyong lugar na to. Mabaho, kasing baho niyo. Idagdag pang pagiging asal kanal niyo. Abay bastos pala itong batang to Bago pa man makakilos si nanay, mabilis na ngang naglakad paalis si Amethyst. Inirapan niya pa talaga kami. Hindi na naawa sa mararamdaman ng kapatid ko. Duda talaga akong minahal ng babaeng yun si Harold Hindi na ako magugulat kung aaminin niyang hindi niya kailanman minahal ang kapatid ko. Pag-alis ni Amethyst, hindi nakatakas sa paningin ko ang pagtulo ng ilang butil ng luha ni Harold. Nag-walk out na nga siya bigla. Sinenyasan naman ako ni nanay na sundan ko raw ang kapatid ko, kaya yun na nga ang ginawa ko. Hindi ako nagsasalita habang naglalakad ako't sinusundan ng batang yun. Medyo lakad-takbo na nga yun kasi ang bilis niyang maglakad. Lumipas ang ilang minuto, nakarating na nga kami sa tabing dagat. Medyo malapit lang kasi ang tabing dagat sa palengke namin. Pumulot si Harold ng bato roon, tsaka buong lakas na inihagi sa dagat. Tsaka siya sumigaw ng sobrang lakas din. Napalingon tuloy sa gawin niya ang ibang taong naroon, kaya hindi na ako nakapagpigil pa at nilapitan ko na siya. Ayos lang yan bunso, huwag ka nang masyadong malungkot. Ate, sinusundan mo na naman ako? Siyempre naman, baka mamaya bigla kang mag-swimming sa ilalim ng dagat sa loob ng 1 oras. Grabe ka naman ate, gusto mo na yata akong mamatay Nagbibiro lang kapatid ko, pinapatawa lang kita. Ba't ka pa pumunta rito? Tulungan mo na si nanay ron, ayos lang naman ako Hay nako Harold, alam kong kailangan mo ng kausap kaya nandito ang ate. Alam mo kasi, hindi mo na dapat pinag-aaksayahan ng panahon ng ganung uri ng babae. Alam ko makakausad rin ako habang tumatagal ate, kaya huwag ka mag-alala sa akin. Kung idaan kaya natin sa barang ang babaeng yon bunso, para naman magtanda siya, turuan lang natin ng leksyon. Ano ka ba ate? Huwag na huwag mong gagawin yun. Ang sama kasi ng ugali niya nabibwisit talaga ako sa kanya. Kahit na,
Hindi yun sapat na rason para gamitin mo ang kapangyarihang itim na namana natin kay nanay. Sige, basta kung hindi ka lulubayan ng bruhang yon, sabihin mo lang sa akin ha. Akong bahala sa'yo. Ate to the rescue mo kaya ako. Oo na. Salamat ate. Makalipas ang isang araw, sabay kaming pumasok ni Harold sa eskwelahan gaya ng nakagawian namin. Kung hindi nyo na itatanong, college student na kaming pareho ng kapatid ko nung mga panahong yon. Third year college ako samantalang first year naman siya. Sa private school kami nag-aaral kahit mahirap lang kami kasi full scholar naman kami ng gobernador ng aming probinsya. Hindi sa pagmamayabang pero matalino kami ng kapatid ko kaya nakuha namin ang scholarship. Pinaghirapan din namin yun. Isa pa may high school academy ang eskwelahang pinapasukan namin. May elementary na rin. Kumbaga isang eskwelahan lang pero may elementary, may high school at may college na rin. Private school kasi. Bandang 11:00 ng umaga, nagsipaglabasan na ang mga estudyante dahil lunch break na. Sabay pa rin kaming kakain ng kapatid ko kaya inabangan ko siya sa labas ng classroom nila. Saktong paglabas niya nang makita ko ang tatay ni Amethyst, nakalalabas lang din mula sa kabilang classroom kaya kinabahan ako bigla. 3 classroom ang pagitan nila mula sa classroom ng kapatid ko kaya may konting panahon pa kami makapag-usap bago mapadaan si Mang Arnold sa kinatatayuan naming hallway. Uy bunso, bakit nandito yung tatay ni Amethyst? Hindi ako sigurado ate. Pero narinig ko yung sinabi ng classmate ko na nagreklamo raw yung bunsong kapatid ni Amethyst sa grade niya. First year college din pala ang bunso nila Amethyst? Oo ate. Bakit naman daw nagreklamo sa grado? Mababa ba? Hindi lang basta mababa. Baksak daw talaga. Talaga? Hindi na ako magtataka. Mga bobo naman talaga ang magkapatid na yan eh. Grabe ka ate, ang bibig mo. Baka marinig ka ni Mang Arnold. Ano yun? Parang narinig ko ang pangalan ko ah. Pinag-uusapan niyo ba ako? Sabi ko na nga ba't maririnig tayo eh. Wala po. Nagkamali lang po kayo ng dinig. Opo, wala po yun. Teka, parang natatandaan ko yung pagmumukha mong bata ka ha. Po? Ako po ba? Oo, ikaw. Parang nakita na kita dati ah. Saan nga ba? Baka sa bigasan po. Anak po kasi ko ng suki niyo sa bigasan. Hindi yun. Parang sa ano eh. Tama. Ikaw yung pumanik sa bahay namin para makita ang anak kong si Amethyst. Po? Abay, nagkita rin tayo ulit bata. Ikaw pala yung dating jowa ng anak ko. Tama nga ang aking unika iha. Malansa ka ngang tignan. Magdahan-dahan po kayo sa pananalita niyo, Mang Arnold. Huwag mo kong pagsalitaan ng ganyan, iha. Matuto kang gumalang sa mas nakatatanda sa'yo. Ang paggalang ay nakukuha lang po kung binibigay niyo rin ito sa inyong kapwa. Binastos niyo ang kapatid ko kaya huwag kayong umastang gagalangin ko kayo. Mayabang kang babae ka. Natatandaan rin kita eh. Madalas kitang nakikitang umuutang ng bigas sa tindahan ko. Mabuti naman at natatandaan niyo ako. Kayo po kasi talagang tandang-tanda ko kayo. Sino namang makakalimot sa taong mayabang, mata pobre at sugapa? Ate, tama na po yan. Bastos ka talaga. Pasalamat ka't nagmamadali ako ngayon kaya hindi kita matuturuan ng leksyon. Hindi na po namin kailangan yun. Mas kailangan nyo ng anak nyong si Amethyst. Magkikita rin ulit tayo, iha. Humanda ka sa akin. Walang pasabing tinalikuran kami ni Mang Arnold tsaka siya nagmamadaling lumakad palayo sa amin. Kunot na kunot lang ang noo ko habang pinanonood ko siyang maglakad palayo. May galang naman ako sa nakatatanda pero kung nauna siyang mambastos, patawarin na lang ako ng langit dahil talagang hindi ko siya igagalang. Nananghalian na lang kami ni Harold kahit nababanas pa ako, tsaka bumalik ulit sa klase pagkatapos ng ilang oras. Kinahapunan pag uwi namin, wala pa si nanay sa bahay. Nasa palengke pa siya at nagbebenta pa rin ng isda. Nagsisibak ng kahoy si Harold habang nagpapabaga naman ako ng apoy para makapagsaing na. Kaya lang nang tignan ko ang jar ng bigas namin, nagulat ako nang makitang wala na pala itong laman. Si nanay kasing huling nagsaing kaya hindi ko nalaman kagad na wala na pala kaming bigas. Kaya ayun, hinintay ko na lang na makauwi si nanay. Pagdating niya, agad kong sinabi ang problema. Nay, wala na po pala tayong bigas. Bakit hindi kayo nagsabi? Nakabili pa po sana ako kahit 1 kilo lang muna. Wala na po kasi akong pamasahe para magpunta pa ng palengke at bumili.
Naku, pasensya ka na anak. Nakalimutan kong sabihin eh. Pero huwag kang mag-alala kasi bumili na ako ng 1 kilo at may sardinas na rin dito. Talaga po? Mabuti naman po kung ganon. Akala ko wala talaga tayong makakain ngayong gabi eh. Meron naman iha. Yan lang ang nabili ko kasi sakto lang yung kinita ko sa araw na ito eh para ipambayad ng kuryente natin. Okay na po yun inay. Ang mahalaga na bayaran na po natin ang bill sa kuryente. Yun nga lang, wala kayong mababaon bukas ni Harold, iha. Ayos lang po yun. Kami na po ang bahala ng kapatid ko. Huwag niyo na po kaming alalahanin pa. Wala kaming klase bukas, ate. Tutulong ako kay nanay sa pagbebenta. Maglalako ako ng isda para mas mabilis ang kita. Talaga, iho? Naku, mabuti naman kung ganon. Opo, nay. Pwede nga po magpahinga na muna kayo bukas at ako muna ang bahala. Naku, wag na. Kaya ko naman eh. Mas mabuti na yung dalawa tayo para mas malaki ang kikitain natin. Sigurado ka po, nay? Oo, anak. O siya, ituloy mo na yung ginagawa mo riyan, Harold. Magsasaing na muna ako rito, ha? Igigisa ko na rin tong sardinas. Tapos na ako magsibak ng kahoy, ate. Mag-iigib na lang ako ng tubig. O sige, kayo naman po inay, magbihis na po kayo at nang makapagpahinga na kayo. Ako na po ang bahala rito sa kusina. Sige, iha. Sobrang napagod talaga ako sa araw na ito eh. Ang sakit-sakit ng likod ko. Hayaan niyo po, hihilutin ko kayo mamaya bago tayo matulog. Habang nagsasaing ako, ginisa ko na rin ang sardinas na dala ni nanay. Pagkaluto nun, naghapunan na kami kagad. Bago kami matutulog ay nakagawian na naming mag-usap-usap muna tungkol sa kung ano-anong bagay. Kaya yun na nga ang ginagawa namin. Hinihilot ko na rin ang nanay ko. Makalipas ang ilang minuto, napahinto kami sa pagsasalita nang may biglang kumatok sa aming pinto. Bandang 8:00 na yun ng gabi. Si Harold ang tumayo para pagbuksan kung sino man ang kumakatok at nakita naming may matandang babae sa labas ng bahay. Pamilyar ako sa mukha niya at sigurado akong magkakilala sila ni nanay. Pinatuloy naman namin ng matanda tsaka ko itinigil muna ang paghihilot. Magandang gabi po, Lola. Anong sadya niyo at naparito kayo? Maupo muna kayo. Maraming salamat. May mahalaga akong sadya sa inyo, Herlin. Ano po yun? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May gusto kong ipabarang sa'yo. Dala ko ang larawan ng taong yon. Po? Naku, Lola. Pasensya na po pero sobrang tagal na po akong tumigil sa bagay na yan. Alam ko, iha. Pero pag-isipan mong mabuti ito, babayaran kita ng 30,000. Po? 30,000? Abay, sobrang laki naman po yata niyan. Barya lang yan para sa akin, Herlin. Magda-down payment ako ng 15,000 kung tatanggapin mo ang hinihiling ko sa'yo. Nay, wag po kayong magpapadala sa pera. Oo nga po. Shh, tumahimik muna kayo. Ano na, Herlin? Tinatanggap mo na ba? Sandali lang po, Lola. Hindi na po kasi talaga ako ng babarang ngayon eh. Sobrang tagal ko na pong tinalikuran yan. Kinalimutan ko na po ang kapangyarihang itim ko, Lola. Malaking pera ito, Herlin. Baka magsisi ka kung pakakawalan mo pa ito. Pasensya na po talaga, pero hindi ko po matatanggap yan. Alam kong naguguluhan ka lang, iha. Bibigyan kita ng 48 oras para mag-isip. 2 araw. Pagkatapos nun ay babalik ulit ako rito sa inyo para alamin ang desisyon mo. Nagpaalam ng matanda tsaka siya lumabas ng bahay namin. Mag-isa lang siyang nagpunta roon. Hindi ko alam kung taga saan ang matandang yun kaya tinanong ko si nanay. Napag-alaman kong kabaryo lang din pala namin siya at sobrang yaman din daw ng matandang yun. Pero hindi mahahalata sa pananamit niya. Sa balat, oo. Natahimik tuloy kaming 3 dahil sa usapang yun na hindi namin inaasahan. Sobrang naghihirap pa naman kami nung mga panahong yun tapos bigla na lang aakitin ng ganong kalaking halaga ng pera kapalit ng pambabarang. Alam kong naaakit si nanay sa ganong kalaking halaga ng pera dahil sa hirap ng buhay namin. Maaaring maliit na bagay lang yon para sa iba, pero para sa amin, sobrang laking pera na nun. Kahit diretsyang tumanggi ang nanay ko, nararamdaman ko pa rin na nanghihinayang siya sa pera. Bakit po kaya sobrang laki ng ibabayad niya sa inyo, Nay? Sa tingin ko, ipapapatay niya talaga ang taong gusto niyang ipabarang iho. Kaya ganun kalaki ang inaalok niya. Kilala ko ng takbo ng utak ng matandang yun. Kaya naman po pala. Kilala niyo po ba ng personal ang matandang yun, inay?
Hindi masyado, iha. Pero nilapitan na rin ako noon dati, nung bukas pa ako sa pambabarang. Po, may binarang na kayo para sa kanya? Oo anak, sobrang tagal na noon. Dalaga pa nga ako noon eh. Yun naman po pala. Akala niya siguro'y mambabarang pa rin po kayo hanggang ngayon. Ganun na nga, iho. Pero sayang po talaga, no? Isipin niyo po, sa halagang 30,000, pwede na sana nating ipaayos tong bubong ng bahay natin. Pwede na rin nating mabayaran ang mga utang natin, Nay. O di kaya magkakaroon na sana tayo ng puhunan sa negosyo. Hay nako, walang sayang Harold. Kahit gaano pa kalaking halaga ang pera na yon, mas importante pa rin ang kaluluwa ng inay. Tsaka isa pa, ang perang galing sa kasamaan, hindi yan magdudulot ng kabutihan sa atin. Tama ang ate mo, iho. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yon. Hindi bali nang mahina ang kita natin. Basta sa marangal at mabuting paraan ng galing. Alam ko naman po yun, Nay, ate. Nag-i-imagine lang naman po ako na makahawak tayo ng 30,000. Oo, kaya tigilan mo nang pag-i-imagine mo riyang bata ka. Mabuti pa matulog na tayo dahil maaga pang klase ko bukas. Isang subject lang yun pero sobrang aga naman. Mabuti pa nga matulog na tayo. Kinaumagahan, gumising ako ng maaga at maaga ring pumasok sa klase. Kaya lang pagdating ko roon ay nagsipag-uwian na ang mga kaklase ko kasi may meeting daw ang lahat ng guro sa eskwelahan namin. Wala kaming klase. Umuwi na lang ako kagad at sakto namang paalis na si nanay kasama si Harold. Sumama na ako sa kanila. Balak daw ni inay na mangutang ng isang sako ng bigas sa ibang tindahan. Hindi mo na siya lalapit doon sa tindahan ng tatay ni Amethyst kasi hindi pa namin nababayaran ng nakaraang utang namin na bigas sa kanila. Bawal kasing umutang ulit hanggat hindi pa nababayaran ng dating utang. Kaya sa iba muna si inay uutang. Kaya lang pagdating namin doon, hindi nila pinautang si nanay. Mahigpit pala ang patakaran nila. Hindi raw pwedeng umutang ang mga walang regular na trabaho kasi baka hindi makabayad sa tamang oras. Isang buwan lang kasi ang palugit. Libo-libo ang benta nila sa isang sako ng bigas. Naku naman, oo. Masama ito. Mukhang wala tayong mapapala ngayon mga anak. Wala na po ba kayong ibang kakilala na magpapautang ng bigas, Nay? Meron pero mas mahigpit pa sa kanila. Siguradong hindi pa rin ako pauutangin ng mga yon. Kung umutang na lang po kaya tayo ng perang pambili ng bigas? Puno na tayo sa utang, iho. Wala nang magpapautang pa sa akin hanggat hindi pa ako nakakapagbayad. Naku naman. Ano na po ang gagawin natin, inay? Bibili na lang muna tayo ng 1 kilo ulit, ha? Kaso kulang na tong pera ko ngayon eh. Magtitinda pa ako ulit bukas ng isda para may pandagdag. Hayaan niyo po, inay. May konting pera pa naman ako rito. Ipunin niyo na po muna yan at ako na po munang bibili ngayon. Sigurado ka, iha? Opo, inay. Wala ka bang pagkakagastusan sa eskwelahan yan? Wala pa naman po sa ngayon. O sige. Nay, sisingilin ko na lang din po si Amity sa utang niyang 3,000 sa akin. Ano? 3,000, iho? 3,000 talaga, bunso? Ang laki naman nun. Bakit mo siya pinautang? Mayaman naman yun ah. Kasi, grounded siya nung panahong yun. Naawa ako eh. Ipambibili niya raw ng sandals nung may party sa bahay ng kaibigan niya. Wow naman, Harold. Naawa ka kasi kailangan niyang bumili ng sandals sa halagang 3,000? Aba, talagang pinanindigan mo ang pagpapanggap na mayaman ka ha? Buti at hindi mo binigay ang pera. Hindi naman niya hiningi, ate. Sabi niya lang, hihiramin niya lang daw at babayaran niya kapag bibigyan na ulit siya ng pera ni Mang Arnold. Grabe naman pala yung katangahan mo sa babaeng yun, kapatid. Sigurado ka bang babayaran ka pa nun? Hindi ko alam, ate. Kaya nga susubukan ko eh. Kung sino pa yung mahirap, siya pa ang nagbibigay. Hay nako, iho. Oo nga po, inay eh. Ang mayaman ang ginagastusan, samantalang ang mahirap yung gumagastos. Kung sa bagay, nagpanggap nga pala ang lokong yan na mayaman siya eh. Ano? Ginawa mo yon, Harold? Pasensya na po, Nay. Naku, kambata ka. Unang pag-ibig niya po kasi ang bruhang Amethyst na yon, inay. Hindi rin marunong mamili ang anak niyong yan eh. Nagpakabaliw na nga sa babae, dun pa sa masama ang ugali. Ay nako, tama na nga yan, iha. Wala na tayong magagawa pa eh. Nangyari na. Matuto na lang tayo sa mga pagkakamali natin, ha, Harold? Opo, Nay. Pinapangako ko po yan sa inyo. Napailing na lang kami ni inay dahil sa sinabing yun ng kapatid ko.
Uminit tuloy lalo ang ulo ko sa bruhang amethyst na yon. Halata kasing pinaperahan lang niya si Harold. Ito namang kapatid ko, nagpakatanga. Duda nga ako sa mga nagagastos niya eh. Sigurado malaki-laki na rin ang nagastos ni Harold kay Amethyst pero hindi lang niya sinasabi sa amin. Batak naman kasi kung mag-ipon ng pera ang kapatid kong yun eh. Lalo niyang sinisipagan ang pagraraket niya sa pangingisda para lang makaipon. Akala ko ay para sa eskwelahan yun pero mukhang sa babae naman pala. Kailan mo naman sisingilin si Amethyst, bunso? Sa lalong madaling panahon, ate. Pwede nga ngayon na mismo eh. Talaga? Kaya mo ba? Kakayanin ko. Iisipin ko na lang ang lahat ng panggagamit niya sa akin para magkaroon ako ng lakas ng loob. Hindi nga lang 3,000 ang inutang niya eh. Ano? May iba pa? Magkano naman? Basta, uunahin ko na lang muna yung 3,000 para makabili na tayo ng 1 sako ng bigas. Ang mahal kasi kapag kilo-kilo lang ang bibilihin natin. Oo nga, mas makakatipid tayo kung 1 sako ng bibilhin. O siya, hindi ko na kayo sasamahan mga anak ha. Kaya nyo na yan, magtitinda na rin ako sa palengke. Sige po inay, tutulong kami mamaya kapag nakasingil na po kami. Sige iha, aalis na rin ako. Kukunin ko pa yung box ng mga isda sa bahay eh. Sige po inay, ingat po kayo. Ingat din kayo ng kapatid mo. Umalis na nga si nanay. Lumakad na rin kami ni Harold papunta sa paradahan ng mga tricycle. Sumakay kami papunta sa eskwelahan. Medyo matagal pa bago kami nakarating kasi may ibang pasahero pang unang ihahatid. Pagdating namin doon, medyo tahimik na ang paligid kaya baka tapos nang mag-meeting ang mga guro at bumalik na sa klase. Medyo nag-aalala rin ako na baka may klase na sina Amethyst o kaya ay umuwi na kasi kung ganon siguradong matatagalan kami ron o di kaya ay wala kaming mapapala. Kaya itinanong ko na lang sa kapatid ko lalo na't alam niya ang klase schedule ng bruhang yun. Bunso, sigurado ka bang hindi pa umuwi ang babaeng yon? 3rd period ngayon ng klase nila ate. Malapit na rin silang matapos sa ganitong oras. Kung hindi siya lumiban sa klase, malamang nandun lang siya sa classroom nila ngayon. Mabuti nga kung ganon. Pero medyo kinakabahan ako ate. Paano kung mapapaya tayo ngayon? Magaling pa naman mamaya si Amethyst. Huwag kang mag-alala, bunso. Akong bahala sa sadistang yon. Paduduguin ko ang bibig niya kung susobrahan niyang talas ng dila niya. Huwag ganun ate. Nasa eskwelahan tayo. Baka mag-guidance tayo niyan. Eh di umayos-ayos siya. At saka isa pa, bakit tayong mapapahiya siya tong may utang na hindi binabayaran? Siya ang mapapahiya pag nagkataon kasi kilala siyang mayaman tapos nangungutang. Basta wag kang gumawa ng eksena ate ha. Hindi ko maipapangako. Depende kung hindi magsisimula ang bruha mong ex. Ate naman, alam mo namang maraming kakampi rito si Amethyst. Wala akong pakialam. Kakampi ko rin tong kamay ko na maglalanding sa pisngi niya kung magkakamali siya ng galaw. Ay naku ate. Naku, ayan na at nagsisilabasan na sila. Ate, bilisan mo paglalakad para maabutan pa natin siya. Anong bilisan? Tumakbo na tayo. Habulin natin ang bruhang yan. Sabay na nga kaming tumakbo ni Harold papunta sa labas ng classroom ni Amethyst. Saktong-sakto dahil pagdating namin doon, siya namang paglabas ng bruha sa pintuan ng classroom nila. Ngiting-ngiti pa siya habang nakikipagdaldalan sa mga maarte niyang kaibigan. Pero nang makita niya kami, agad na kumunot ang kanyang noo. Naglaho rin bigla ang ngiti ni Amethyst at napalitan ng pagsusungit. Siya pa mismo ang lumapit sa amin ng kapatid ko. At ano namang masamang hangin ang nagdala sa inyo rito? Utang mo, Amethyst. Dinala kami ng utang mo rito at nandito kami para maningil. Ano? Buwisit ka? Hinaan mo nga yung boses mo at baka may makarinig sa'yo. Dito tayo sa tabi. Takot ka naman palang malaman ng mga sosyalin mong kaibigan na may utang ang anak mayaman na kagaya mo. Ate, tama na po yan. Ako nang bahala rito. Maupo ka na muna ron sa gilid. Hintayin mo na lang kami. Ano? Hindi ako sumama rito para maupo lang, Harold. Dito lang ako. Baka mamaya saktan ka pa ng bruhang yan. Anong utang ba yung pinagsasasabi ng ate mo, Harold? Ano kasi, Amethyst, yung hiniram mo sa aking 3,000, yung pinambili mo ng sandals. Kung pwede sana sisingilin ko na. Kailangan na kasi namin eh. Ano? Sisingilin mo talaga ako nun? Hoy lalaki, para ipaalala ko sa'yo, boyfriend pa kita nung hiniram ko ang pera mo. Ang kapal naman ng mukha mo para maningil pa.
Abay, bruha ka talagang babae ka, no? Ikaw ang makapalang muka. Ikaw na nga tong nangungutang eh. Manahimik ka, Hana. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Ikaw ang manahimik dahil baka masuntok ko yung bibig mong bruha ka. Anong kaguluhan ito? Dad, pabuti naman po at nandito kayo. Hinaharangan ako ng dalawang ito, oh. Yung tatay ni Amethyst, parang kabuti. Bigla na lang sumusulpot mula sa kung saan-saan. Ni hindi ko man lang napansin na parating na pala si Mang Arnold. Ang napansin ko lang ang biglaang pagtahimik ni Harold kaya ako na mismo ang lumaban para sa kanya. Alam kong nasasaktan pa rin ng kapatid ko kaya hindi ko siya pinilit na magsalita. Umabante na lang ako para harapin ang mag-amang mata pobre. Anong ginagawa niyo sa anak ko, mga amoy isda? Unang-una sa lahat, hindi po kami mga amoy isda. Ikalawa, kayo ang mukhang isda na kalbo. Ikatlo, yung anak nyo, mukhang syokoy pero babae siya kaya syokay. At ang panghuli, nandito ho kami para singilin ng syokay nyong anak ng 3,000 niyang utang sa kapatid ko. Anong sabi mo? Napakabastos mo talagang bata ka. Talagang bastos ang babaeng yan, Dad. Dahil binabastos nyo kami. Ah, ganon. Pues, hetong sayo. Parang kidlat sa bilis na tumama ang palad ni Mang Arnold sa kaliwang pisngi ko. Dahil sa matinding gulat, hindi ako nakagalaw. Narinig ko lang ang malakas na pagsigaw ni Harold tsaka siya umabante at hinarap ang tatay ni Amethyst. Nakipagsigawan ng kapatid ko kay Mang Arnold hanggang sa pinalilibutan na kami ng mga estudyante. May iilang guro na rin na lumapit sa amin at silang umawat sa kaguluhang yun. Hindi nagtagal, umalis na nga ron si Mang Arnold kasama ang bruha niyang anak. Talagang hindi nila kami nabayaran ng 3,000. Sa galit ko, hinila ko na lang ang braso ni Harold para makaalis kami sa lugar na yon. Dumiretso kami ng kapatid ko sa palengke para puntahan si nanay. Sobrang init ng ulo ko, pero pilit ko pa rin pinakakalma ang sarili ko. Wala naman sana akong balak na magsumbong kay inay kasi bukod sa hindi ako pala sumbong, may stress lang din ang nanay ko kung malaman niyang pinagbuhatan ako ng kamay ng ibang tao. Kaya lang itong si Harold, hindi niya napigilang magsumbong eh. Ano? Sinampal ka ni Mang Arnold? Hay, ang bibig mo talaga, Harold. Bakit? Totoo naman ah. Nananahimik lang naman ako. Pero nung pinagbuhatan ka ng kamay ng lalaking yun, doon na talaga kumulo ang dugo ko. Gusto ko nga siyang suntukin eh. Lintik na Mang Arnold yan. Ni minsan ay hindi ko kayo sinaktan ng pisikalan. Pero basta-basta ka nalang sasampalin ng taong yon. Sino ba siya sa akala niya? Nay, huminahon lang po kayo. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao oh. Wala akong pakialam. Nasaan ang Mang Arnold na yan? Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa'yo, Hana. Nay naman, wag na po. Lalo lang pong lalaki ang gulo niyan eh. Hayaan niyo na po. Paano ko hahayaan ng ganitong bagay, Iha? Sinaktan ka ng siraulong yun. Hindi ako makakapayag niyan. Bakit po ba? Ano naman po ba ang gagawin niyo? Pupuntahan ko siya. Po? Paano tong mga isda rito? Pababantayan ko muna yan sa kumari ko. Aalis na ako. Teka lang po, sasama ako. Abay, sasama rin ako. Hintayin niyo ako, Nay, Ate. Sobrang bilis maglakad ng nanay ko. Lakad-takbo ang ginagawa niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, matutuwa ba ako o kinakabahan na ewan. Kasi nga 'di ba, kay Mang Arnold kami umuutang ng bigas at may utang pa nga kami sa kanya. Gusto kong pigilan si nanay para wala ng gulo, pero may parte rin sa akin at chinicheer siya para sugurin namin si Mang Arnold. Sumakay kami ng tricycle papunta sa bahay nila Amethyst. Sigurado kasi kung nakauwi na sa kanila ang lalaking yun at hindi nga ako nagkamali. Pagdating namin doon, nakabukas pa nga ang bahay nila kaya nagwawala na kagad si nanay sa bakuran. Sigaw siya ng sigaw para palabasin si Mang Arnold hanggang sa lumabas na nga ang kalbo. Anong ginagawa niyo rito sa pamamahay ko? Anong ginawa mo sa anak ko? Anong pinagsasabi mo, babae? Ang lakas ng loob mong pagbuhatan ng kamay ang anak ko. Ni minsan ay hindi ko siya sinaktan, kaya sino ka para gawin yon sa kanya? Pinagtanggol ko lang ang anak ko mula sa mga anak mo. Itali mo ang mga yan. Yang anak mong maldita ang dapat mong itali. Maldita rin yung anak mo, Herlin. Tandaan mong dalawa sila laban kay Amethyst. Kung hindi masama ang tabas ng dila niyang si Amethyst, hindi sila magkakagulo ng mga anak ko.
Ano bang problema mong babae ka ha? Sinasayang mo lang ang oras ko. Sinampal mo si Hana. Para kang bakla. Hindi ka na sana nakailam sa gulo ng mga anak natin. Pwede mo silang sawayin. Pero dahil mukhang wala ka yata sa tamang pag-iisip, nanakit ka pa ng bata. Ano naman ngayon? Dapat lang yun sa kanya dahil masyado siyang bastos. Dahil ikaw ang naunang ng bastos. Sa tingin mo ba, palalampasin ko tong ginawa mo? Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ito. Magbabayad ka, Mang Arnold. Magbabayad ka. Nay, tama na po yan. Mabuti pa po bumalik na tayo sa palengke. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Wala akong pakialam, iho. Hindi ka pa nasanay. Panoorin nila tayo hanggang mamaga ang mga mata nila. Nay naman, nag-iiskandalo na po kasi kayo eh. Baka mamaya, ipatawag pa tayo sa kapitan nito. Alalahanin yung kapatid po ni Mang Arnold, ang kapitan natin. Wala akong pakialam, Harold. Kahit magsumbong pa siya sa presidente ng Pilipinas. Lumayas na kayo rito. Ang dami-dami kong ginagawa. Ginagambala nyo lang ako. Palibhasa kasi, hindi mahalaga para sa inyong mga mahihirap ang bawat segundo at minuto. Mga walang silbi sa lipunan. Walang yaha ka talaga? Nay, tama na po kasi. Tara na po, umalis na tayo. Hinawakan na ni Harold ang braso ni nanay tsaka niya pilit na hinila paalis doon. Nagpupumiglas si nanay pero wala na siyang magawa pa kasi tumulong na rin ako sa paghila sa kanya. Tumahimik lang ako kanina sa sigawan nila kasi natatakot akong magmure. Sigurado kasi ko na kung nagsalita ako kanina, talagang mapupuno ng malulutong na pagmumura ang Mang Arnold na yon. Sobrang galit na galit ako sa kanya, to the point na pinili ko na lang itikom ang bibig ko. Masyado kasi kung masakit magsalita kapag galit na ako. Tahimik pa rin ako habang nakasakay kami sa tricycle pabalik sa palengke pero sobrang dami ng kasamaan ang dumadaloy sa utak ko. Pinatay ko na kasi si Mang Arnold sa isipan ko. Hanggang sa nakabalik na kami sa palengke, sakto namang naubos na ang natitirang binibenta ng nanay ko. Nagpasalamat siya sa kumari niyang tindera din na siyang nagbabantay roon tsaka kinuha ni nanay ang kanyang kita. Binigyan niya rin ng konting komisyon ng kumari niya para sa pagbabantay at pagtitinda ng mga isda. Tara na mga anak, bumili na tayo ng bigas at ulam natin nang makauwi na tayo. Gusto ko nang magpalamig. Buti pa nga po, Nay. Nay, ilang kilo po bang mabibili natin ngayon? Makakabili pa po ng 1 kilo tong pera ko. 3 kilo ang sa akin, iha. Sige po, ayos at makakabili tayo ng 4 na kilo. Bibili na rin ako ng ulam. Pero tuyo lang muna mga anak ha. Pasensya na talaga at konti lang ang kita ko ngayon. Wala pong problema, Nay. Alam niyo naman na hindi kami pihikan ni ate sa ulam. Oo nga po. Kumilos na po tayo nang makapagpahinga na po tayo ng maaga. Pagkatapos naming bilhin ang mga dapat na bilhin, dumiretso na kagad kami ng pag-uwi. Naglinis ako ng bahay kagaya ng nakagawian ko kada uwi galing sa eskwelahan. Si Harold naman, abala na rin sa gawain niya. Hindi ko kagad napansin na may iba na palang ginagawa ang nanay ko. Nagulat na lang ako nang makita kong nakatitig siya sa isang kahon kung saan nakalagay ang mga kagamitan niya sa pambabarang. Lalapitan ko na sana siya pero naunahan ako ni Harold eh. Mukhang hindi ko napansin ang dalawa at bigla silang nag-usap kaya nakinig na lang muna ako sa pinag-uusapan nila. Nay, bakit tinitignan niyo po yan? May binabalak ba kayo? Ewan ko, iho. Naguguluhan ako. Gusto niyo po bang barangin si Mang Arnold? Kung pwede lang sana eh. Po, anong ibig niyong sabihin? Ano kasi anak, malapit nang mabawi ng gobyerno ang lupang kinatitirikan ng bahay natin. Ilang buwan na itong hindi nabubuwisan eh. Naku, oo nga po pala. Paano ngayon yan, Nay? Wala talaga akong pambayad, iho. Libo-libo kasi yun eh. Hindi rin pwedeng isuko ko na lang ang lupaing ito kasi saan tayo pupulutin yan? Ito lang naman ang meron tayo na iniwan sa atin ng lolo't lola mo noon. Kailan daw po ba ang huling araw ng bayaran? Sa susunod na buwan, iho. Naku naman, malapit na po pala. Oo eh, kaya naisipan ko na tuloy na tanggapin ang alok ng matandang babaeng yun. Po, anong sabi niyo, Nay? Tama ka nang narinig, anak. Bumalik dito nung nakaraan ng matanda. Wala lang kayo kaya hindi nyo nakita. Tapos, ano pong sinabi niyo sa matanda?
Tinanggihan ko pa rin. Pero ngayon nang maalala ko ang tungkol sa buwis ng lupa, naisip kong puntahan ang bahay ng matanda para baguhin ang desisyon ko. Sigurado akong may tsansa pang mabawi ko ang sinabi ko sa kanya. Pero, sigurado na po ba kayo sa desisyon niyong yan, Nay? Oo, iho. Ano sa tingin mo? Suportado ko po kayo kung ano man ang gusto niyong gawin. Salamat anak. Ang problema ko lang ang ate mo. Hindi ko alam kung papayag ba siya nito eh. Oo nga po eh. Papayag kaya si ate niyan? Masyado pa namang matibay ang paninindigan nun. Buti alam nyo, hindi ako makakapayag sa bagay na yan. Hindi ko na napigilan pang sumabat sa usapan nilang dalawa. Kunot na kunot ang aking noo dahil sa mga narinig ko. Hinding-hindi ako makakapayag na ilagay ni nanay sa panganib ang buhay niya para lang mabayaran ang buwis ng lupa namin sa isla. Isa pa, mapanganib din sa kanyang buhay ang balak niyang yun. Anak, wala na tayong ibang mapagkukuhanan ng pera. Meron pa po yan. Magtiwala lang po tayo. Anong magtiwala? Hindi mo alam kung gaano kahirap maghanap ng pera, iha. Alam ko po yun, pero hindi niyo pwedeng tanggapin ang alok ng matandang yun, inay. Bakit? Hahayaan niyo na lang bang mawala sa atin ang lupang ito, iha? Saan na tayo pupulutin kung mabawi ito ng gobyerno? Huwag nga po kayong mag-isip ng ganyan. Magagawan pa natin ang paraan yan. Pwede pa nga pong isanla na lang muna natin, tapos babawiin din kapag maluwag-luwag na tayo. Hindi, iha. Hindi gagana yan. Ako pa rin mag-isang magkakandakubas sa paghahanap ng perang pambayad. Ayos lang sana kung tutulungan niyo ako eh. Kaso hindi naman kayo makatulong. Anong hindi? Inay naman, kaya naming tumulong sa inyo. Paano ba kayo makakatulong nag-aaral kayo? Ang gastos pa sa eskwelahan nyo kahit full scholar kayo. Ang daming bayarin kasi private school. Nay, kaya ko pong tumigil muna sa pag-aaral para magtrabaho muna. Kung ayaw pong bumayag ni ate na tanggapin yung 30,000 ng matanda. Salamat, iho. Pero hindi mo kailangan pang gawin yan. Ayokong huminto kayo sa pag-aaral. Hayaan niyong akong humanap ng paraan sa problemang ito. Tapos, ang solusyon na naisip niyo ay tanggapin ang pera ng matandang yon, kapalit ng buhay ng isang tao? Nay, makonsensya naman po kayo. Hindi tama yung binabalak niyo eh. Habang nag-uusap, napahinto kami nang biglang may kumatok ulit sa pinto namin. Unang sumagi sa isipan ko ay yung matandang babae, kaya tahimik akong humiling na sana ay hindi nga siya yun. Si Harold ulit ang nagbukas. Narinig ko ring medyo maingay sa labas na para bang hindi lang isang tao ang nandoon. Ganun na lang ang gulat ko nang makita kong mga barangay tanod pala ang bisita namin. Si inay ang sadya nila. Iniimbitahan daw sa barangay hall. Siyempre, gulat na gulat kaming lahat. Sino namang hindi magugulat sa ganun? Kung makasundo sila sa nanay ko, parang nag-aaresto sila ng kriminal. Ayaw nga sanang sumama ni nanay pero sinabi kong sumama na lang siya kasi sasama rin naman kami. Pinagtitinginan tuloy kami ng mga mapanghusga naming kapitbahay. Tsaka malakas ang kutob kong kagagawan yun ni Mang Arnold. Siguro ay nagsumbong kagad siya sa kapatid niyang kapitan ng aming lugar. Hindi nga ako nagkamali. Pagdating namin doon, bumungad sa paningin ko sina Mang Arnold at Amethyst. Talagang nakangisi pa silang dalawa sa amin kaya uminit kagad ang ulo ko. Si inay rin, agad siyang namula sa inis. Si Harold naman kunot na kunot lang ang noon niya habang naiilang dahil nasa paligid si Amethyst. Nagsasagutan na nga si nanay at Mang Arnold sa harapan ng kapitan namin. Hoy Mang Arnold, ano bang problema mo ha? Bakit pinatawag mo pa kami rito? Anong ako? Hindi ako nagpatawag sa inyo, Herlin. Si Kap. Siyempre si Kap dahil nagsumbong ka sa kanya. Bakit hindi? Pinagbantaan mo ang buhay ko eh. Anong pinagbantaan ang pinagsasasabi mo riyan? Wala ka naman sigurong amnesia para makalimutan mo kagad ang ginawa mong panggugulo sa bahay ko. Dahil lang doon umabot ka na kagad sa kapitan? Siyempre, baka mamaya bigla na lang ako mabaril sa daan. At least man lang alam ng lahat ng tao kung mapano ko, ikaw na kagad ang ituturong sa larin. Ano? Nababaliw ka na ba, Mang Arnold? Kukuha ng hitman ng katulad ko na halos wala nang makain dahil sa hirap ng buhay? Malay natin, di ba? Baka magbenta ka ng kidney mo o di kaya yung pagkababae mo para lang may pambayad ka sa papatay sa akin.
Pasensya na po, Mang Arnold pero mukhang wala na pong saysay tong usapan nyo eh. Uuwi na po siguro kami. Hindi, walang uuwi hanggat hindi nakakapagpaliwanag yung nanay mo, Hana. Paliwanag saan ba? Sa pagbabanta niya sa buhay ng daddy ko. Pati ikaw naniniwala sa tatay mo? Ganun ba kababaw ang utak ng lahi nyo, ha? Anong sinabi mo? Amethyst, iha. Mabuti pa tumahimik ka na lang. Alam mo, ikaw ang nagdala ng kaguluhan sa buhay namin eh. Kung hindi ka lang sana mukhang pera na nang hut-hut sa anak ko, di sana walang gulo ngayon. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Wow naman, Mang Arnold. Kung makapagsalita ka, para bang hindi mo pinagbuhatan ng kamay ang anak ko. Dapat lang sa kanya yun. Talaga ba? Kung ingudgud ko rin kaya sa putikan niyang pagmumukha ng pinakamamahal mong anak. Kita nyo? Kita nyo yan? Hindi lang buhay ko ang pinagbabantaan niya. Pati anak ko, balak niya rin saktan. Grabe kang lalaki ka. Nababaliw ka na yata. Sinasayang nyo lang ang oras at lakas namin dito. Pauwiin nyo na nga kami. Hana, Harold, umuwi na tayo. Naunang maglakad si Inay palabas ng barangay hall, kaya sumunod na kagad kami. Tinawag pa kami ng kapitan at tinangkapang harangan ng mga barangay tanod at ibang kagawad, pero hindi kami nagpatinag. Talagang nagpumilit kaming umuwi kasi hindi naman formal yung pangyayari doon sa loob. Mali yung ginawa nilang pag-iimbita sa amin doon. Halatang personalan lang at hindi dumaan sa legal na paraan. Ni wala nga kaming malaking kasalanan sa kanila eh. Kung tutuusin nga si Mang Arnold pa ang dapat na ipatawag sa barangay hall kasi sinampal niya ako. Nanakit siya. Pero yun nga, kapatid nga naman niya ang kapitan namin kaya malabo pa rin mangyari ang bagay na yun. Galit na galit tuloy si nanay habang naglalakad lang kami pa uwi sa amin. Kaya namang lakarin ang distansya ng barangay hall mula sa aming bahay kaya hindi na kami nagsayang pa ng perang pamasahe. Buisit talagang Mang Arnold na yon. Talagang inubos niya ang pasensya ko. Kumalma lang po kayo, Nay. Nakakaya sa mga tao sa paligid. Abay, wala akong pakialam, iho. Pinahiya lang tayo ng buisit na lalaking yon. Oo nga po eh. Pwede namang puntahan niyo na lang tayo sa bahay at doon makipagsigawan. Pero talagang pinasundo pa tayo sa mga barangay tanod. Talaga, alam ko kung anong gusto niyang mangyari. Gusto niyang mapahiya tayo sa mga kapitbahay natin. Kung ganun nga po, ano naman po ang mapapala ni Mang Arnold sa ginawa niya? Abay, malay ko sa takbo ng utak ng kalbong yon. Nakakainis talaga siya. Nanggigigil ako sa kanya eh. Ang sarap niyang paliguan ng kumukulong mantika. Hayaan niyo na po, Nay. Baka nakalimutan niyo pong may utang pa tayo sa kanila. Baka bigla po tayong singilin. Malalagot po tayo niyan. Wala akong pakialam kung gagawin niya yon. Isang buwan naman ang usapan at wala pang isang buwan ng utang kong bigas sa kanya. Ay nako, mabuti pa bilisan na lang po natin ang paglalakad kasi dumidilim na po ang paligid eh. Baka gabihin pa tayo nito sa daan, wala pa naman tayong dalang anumang flashlight. Kinaumagahan, sabay ulit kaming pumasok ng kapatid ko pero may dadaanan daw muna siya sa may tindahan malapit sa gate ng eskwelahan. Kaya nauna na akong pumasok ng gate. Pumasok na rin ako sa una kong klase at sumunod kagad ang pangalawa. 4 na subjects lang ang klase ko sa araw na yon at sa hapon pang 2 natitira kaya nagliwaliw muna ako sa campus. Wala pa rin naman kasing oras ng pananghalian eh. Habang naglilibot nga ako, naisipan kong pumunta sa garden na naroon sa backyard ng building para tumambay muna saglit. Akala ko makakapag-relax ako pagdating ko roon, kaya lang nagulat ako sa nakita ko. Nandun si Harold at saktong-saktong naabutan kong itinulak siya ng malakas ni Amethyst kaya bumagsak sa lupa ang kapatid ko. May kasama pang 3 bully si Amethyst, 1 lalaki at 2 babae. 4 sila at pinagtutulungan nila ang kapatid kong mukhang walang balak na lumaban. Agad ko na nga silang sinigawan tsaka ako mabilis na tumakbo palapit sa kanila. Hoy! Itigil niyo yan! Ano naman ang ginagawa niyo sa kapatid ko? Ikaw na naman, Hana. Kahit kailan talaga bigla kang umi-eksena, no? Oo, ako nga. Pareho talaga kayo ng tatay mo, no? Mga sadista. O ano naman ngayon? Alam mo, ikaw Amethyst, sumusobra ka na eh. Konting-konti na lang talaga, masasapak na kita. Talaga? Naku naman, takot na takot ako. Ate, bakit nandito ka na naman? Magre-relax lang sana pero ganito ang bumungad sa akin. Tumayo ka nga dyan, bunso.
Nagpapatalo ka talaga sa bruhang to ah. Huwag mo nga akong tawaging bruha. Bakit hindi? Tinutulungan lang naman kitang ilarawan ng sarili mo eh. Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema mo sa kapatid ko ha? Bakit sinasaktan mo na naman siya? Wala ka bang utang na loob? Utang na loob? Nagpapatawa ka ba? Bakit naman ako magkakaroon ng utang na loob kay Harold? Niloko lang naman ako ng kapatid mong yan. Nagpanggap siyang mayaman pero yun pala, anak lang ng isang tindera ng isda. Wag na wag mong minamaliit ang nanay ko, bruha ka. Isa pa, kung nagpanggap ang kapatid ko, ano namang tawag sa'yo? Manggagamit? Mukhang pera? Suga pa? Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Hana. Ikaw ang magdahan-dahan dahil baka mahiwa ko yung dila mo, bruha ka. Ano ba? Tumigil na nga kayo, pwede ba? Puro na lang kayo away eh. Walang katapusang away. Hindi ba kayo napapagod, ha? Itanong mo dyan sa kapatid mong kasing baho mo rin, Harold. Diyan na nga kayo, mga malalansang mahirap. Tara na nga, guys. O, saan ka pupunta? Huwag mo akong talikuran dahil hindi pa ako tapos sa'yo, Amethyst. Tama na yan, ate. Ano ba? Abay, lintik na bruhang yun ah. Nilayasan pa ako kung kailan handa na akong paduguin ang bibig niya. Tama na nga kasi. Magpahinga naman kayo sa away niyong yan. Napasipa na lang ako sa hangin dahil sa sobrang pagkainis na nararamdaman ko. Imbis na damdamin ko pa sana ang inis na yon, unti-unti na ngang naglaho at napalitan ng pag-aalala at awa para kay Harold. Namumula at namamasa kasi bigla ang mga mata niya. Tanda ng pagpigil niya ng iyak. Nalaman kong sinubukan niya pala ulit na singilin ang utang ni Amethyst sa kanya pero ayaw na raw bayaran ng bruha kasi bukod sa magkarelasyon pa raw sila noong nangyari ang utang, may utang din naman daw si nanay sa tatay ng bruhang yun. Nagalit pa nga si Amethyst kay Harold kasi nagpumilit ang kapatid ko para lang may pambili kami ng isang sako ng bigas. Sobra na talaga ang kakapalan ng pagmumukha ng babaeng yun, kaya hindi ko pa rin maintindihan kung bakit baliw na baliw si Harold sa kanya dati. Pagdating ng lunch break, nag-snack lang kami ni Harold at hindi na kumain pa ng kanin para makatipid. Hindi rin naman kami nagugutom kasi chocolates ang kinain namin. Pagkatapos nun ay pumasok na ulit kami sa klase. Kinahapunan, sabay na nga kami ng kapatid ko na pumunta sa palengke para tulungan ulit si nanay kung sakaling hindi pa ubos sa mga paninda niyang isda. Pero pagdating namin doon, nagulat na lang ako nang makita kong nandun si Mang Arnold at nakikipagsagutan na naman sa nanay namin. Diyos ko naman, oo. Wala bang katapos ang gulo itong buhay natin, bunso? Mukhang ganun na nga, ate. Tara na't lapitan na natin si nanay. Pwede ba wag kayong manggulo rito, Mang Arnold? Nakakahiya sa mga tao, oh. Hindi ako naparito para manggulo, Herlin. Sinisingil lang kita sa utang mo sa akin. Gusto mo ba talaga akong ipahiya, ha? Pagkatapos mo akong ipatawag sa barangay para lang sa walang kwentang bagay, dito mo naman ako buibwisitin ngayon? Nay, ano po bang problema rito? Hana, Harold, nandito na pala kayo. Heto, sinusubukan na naman ng lalaking ito ang pasensya ko. Mang Arnold, nakikiusap po kami sa inyo, wag po rito. Ang daming tao. Wag ako ang pakiusapan mo, bata. Yang nanay mo. Kumbinsihin mong magbayad na sa akin at nang makaalis na ako sa mabahong lugar na ito. Bakit ba palagi ka nalang wala sa lugar, Mang Arnold? Alam nating pareho na may isang buwan ng lahat ng mga nangungutang sa inyo para magbayad. Wala pang isang buwan na. Bakit naniningil ka na kagad? Ako ang masusunod rito at hindi ikaw, babae. Kaya magbayad ka na kung ayaw mong mapabarangay uli kita. Sige, gawin mo. Ipinahiya mo na ako kaya wala akong hiya ngayon. Ipabarangay mo na ako ulit nang makita ng lahat na baliw ka talaga. Ang dami mong satsat, Herlin. Ano, magbabayad ka ba o hindi? Wala pa akong sapat na ipon para bayaran ka. Naiintindihan mo ba yon? At saka bakit sa akin ka lang naniningil, ha? Na may personal ka na talaga eh. Nay, tama na po yan. Huwag niyo na po siyang patulan. Oo nga po, inay. Titigil din po ang lalaking yan. Hindi rin yan makakatagal sa amoy rito. Hoy, anong pinagsasabi niyo, ha? Hinding-hindi ako aalis dito hanggat hindi kayo magbabayad. Eh di mabulok ka sa katatayurian. Mas presko pa nga ang paninda kong isda kesa sa'yo eh. Talaga ba, babae? Eh kung sirain ko kaya itong mga isda mo? Sige, gawin mo. Subukan mo lang talaga. Ano ba? Tumigil na nga kayong dalawa? Para kayong mga bata. Hindi na kayo nahiya sa mga tao rito, oh.
Saglit na natigilan si nanay sa biglaan kong pagsigaw pero kunot na kunot pa rin ang noo niya. Si Mang Arnold naman parang walang pake sa paligid. Akala ko'y napapagod na siya sa pagsasalita pero hindi pa pala. Nagulat na lang kami sa sumunod na ginawa ng lalaking yun. Buong tapang niya kasing pinagdadampot ang mga isdang nakalapag sa mahabang mesa namin tsaka niya itinapon ang mga ito. Dahil sa ginawang yon ni Mang Arnold, naalerto na kaming lahat na naroon sa palengke. Talagang ayaw pa niyang magpaawat sa amin. Anong ginagawa mo, Mang Arnold? Tigilan niyo na po yan! Huwag niyong idamay ang mga paninda namin! Hindi. Ito ang nararapat sa inyong kaititigas ng ulo at sobrang kakapal ng pagmumuka. Walang iya ka talagang lalaki ka! Tumigil ka sa ginagawa mo! Mabilis na kumilos si Harold para pigilan na si Mang Arnold ng pisikalan. Nilapitan na rin kami ng ilang mga tindero doon para tulungan kami. 4 na lalaki ang nagtangkang gumapos kay Mang Arnold kaya hindi na masyadong nahirapan pa ang kapatid ko. Ako naman, mabilis akong tumakbo papunta sa mga isdang nagkalat na sa lupa. Pinulot ko kagad ang mga yon, samantalang si nanay naman sigaw lang ng sigaw para ilabas ang galit niya kay Mang Arnold. Sobrang gulo ang pangyayaring yon. Kuhang-kuha namin ang atensyon ng lahat kaya gusto ko nalang lamunin ng lupa dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman ko. Buti na lang ay napaalis din namin si Mang Arnold sa tulong ng ibang mga tindero at tindera doon. Naiwan kaming galit sa kanya, lalong-lalo na ang nanay ko. Pero nagpatuloy pa rin si nanay sa pagtitinda kahit wala na siya sa mood hanggang sa naubos na nga ang mga isda. Yung mga nasira, inuwi na lang namin para ulamin. Pagdating namin ng bahay ay doon na ako sobrang nagulat sa ginawa ni nanay. Nay, ano pong ginagawa niyo? Kung ano ang dapat na matagal ko nang ginawa, anak. Anong ibig niyong sabihin? Bakit niyo po nilalabas ang mga gamit niyo sa pambabarang? Alam kong alam mo kung ano ang gagawin ko, iha. Huwag mo na akong pakialaman pa rito. Pero nay, hindi po tama yan. Kumalma na lang po muna kayo. Masyado po kayong nagpapadala sa emosyon niyo eh. Baka mamaya pagsisihan niyo po yan. Makinig kang mabuti sa akin, Hana. Walang problema ang maging mapagkumbaba. Maganda nga yun eh. Pero hindi na rin tama kung magpapaapi lang tayo. Minsan sa buhay natin, kailangan din nating lumaban at ipagtanggol ang sarili, iha. Sa pamamagitan ng pagbarang kay Mang Arnold, inay, mali pa rin po yun. Kung ganon, hindi mo ako naiintindihan, anak. Kaya mabuti pang tumahimik ka na lang muna dyan at hayaan mo na ako rito. Huwag niyo akong abalahin. Pero inay, huwag ka nang magsalita pa, Hana. Umalis ka na, pwede ba? Sabihin mo sa kapatid mo na huwag mo nang pumasok dito sa kwarto ko. Wala na akong nagawa para pigilan pa si nanay. Buo na ang pasya niya eh. Ayaw na niyang papigil. Napilitan na lang akong lumabas ng kwarto niya habang kinakabahan at nag-aalala ako ng sobra. Nagdaan ang ilang araw at linggo, nabalitaan ko nang tumalab na kay Mang Arnold ang pambabarang ni nanay sa kanya. Sigurado kung wala pa siyang ideya kung ano ang totoong pinagmulan ng karamdaman ni Mang Arnold ngayon. Pero habang tumatagal, panigurado ring malalaman din nila ang totoo. Narinig ko mula sa mga sabi-sabi na naospital nga raw si Mang Arnold. Pero nakalabas na rin makalipas ang ilang araw dahil hindi raw gumagaling sa mga gamot na binibigay ng doktor sa kanya. Hanggang sa dumating na sa puntong malaki na raw ang nagagastos nila sa pagpapagamot. Habang tumatagal, humihina na ang pondo nila sa negosyo ron sa bigasan. Palugi na nga raw sila kaya nagulat ako. Sobrang bilis kasi ng mga pangyayari. Parang ang bilis yata ng karma sa pamilyang yon. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang ako nang biglang sumugod sa bahay namin si Amethyst. Mag-isa lang siya at halatang galit na galit. Parang gusto niyang magwala ron sa bakuran namin kaya sabay-sabay kaming napalabas nila Harold at nanay. Hana! Ginang Herlin! Lumabas kayo dyan! Harapin niyo ako! Labas! Hoy bruha, nandito na kami. Ano bang problema mo at sigaw ka ng sigaw dyan? Ang aga-aga pa oh. Anong problema ko? Tinatanong mo kung anong problema ko? Kayo ang problema ko! Bakit iha? Ano bang meron? Ang kapal naman po ng pagmumukha nyo para magmaang-maangan sa akin. Alam kong alam nyo kung anong nangyayari at napasugod ako rito. Hoy Amethyst, ayusin mo yung pananalita mo ha? Alam mo bang noon pa nangangat itong kamay ko na paduguin yung bibig mo? Umayos ka ha? Baka hindi ako makapagtansya at matira ko yan. Gawin mo, Hana. Hindi ako natatakot sa'yo.
Kahit magtulungan pa kayo ng nanay mong mangkukulam. Anong pinagsasasabi mo riyan? Kung bungian kaya kita. Huwag kang puro salita, Hana. Ipakita mo sa gawa kung talagang matapang ka. Ah, talaga ba? Sige, huwag kang iiyak kung uuwi kang kulang-kulang yung ngipin mo, ha? Ate, tama na yan. Huwag kang nga makialam dito, Harold. Away babae ito eh. Pumasok ka na lang dun sa loob, iho. Haharapin muna namin ang ate mo tong bruha mong babae. Huwag na nga po kasi kayong gumawa ng eksena rito, Nay. Anong magagawa ko? Itong si Amethyst ang sumugod rito. Naghahanap ng gulo ang batang ito eh. Oo nga, gulo ang pinunta niya rito, kaya ibibigay namin sa kanya ni nanay ang hinahanap niya. Ano? Magdadaldalan na lang ba kayo riyan? Harapin niyo ako! Tanga, hindi kami nakatalikod sa'yo. Talagang napakabobo ng bruhang to. Ano bang kailangan mo, Amethyst? Narinig kong mga mambabarang pala kayo o mangkukulam o kung anumang kademonyohang kakayahan ang meron kayo. O tapos, ano naman gayon? Talagang hindi nyo itatanggi, ano? Kung ganon ay inaamin nyo ng bagay na yon. Ano sa tingin mo? Kung ganon tama nga ang hinala kong binarang nyong daddy ko at ikaw ang may gawa nun. Magaling. Anong gusto mo, Iha? Palakpakan ka pa namin? Oo nga naman, palakpakan na lang po natin ang babaitang yan, nanay. Mga demonyo kayo! Tigilan yung daddy ko, Ginang Herlin! Dahil kung hindi... Kung hindi, ano? Sisiguraduhin kong pagsisisihan nyo ang ginawa niyo sa kanya! Sasagot pa sana ako, pero bigla akong pinigilan ni Harold na nananahimik lang sa tabi ko. Halatang nag-aalala pa rin siya para kay Amethyst kahit sobra-sobra pa ang panggagamit ng bruhang yon sa kanya. Hindi na rin nakatagal pa si Amethyst sa bibig namin ng nanay ko. Mamamatay lang ang bruhang yon dahil sa pangaasar namin sa kanya. Padabog na nga siyang umalis doon at sobrang namumula pa ang kanyang muka dahil sa galit. Pansin ko ngang naiiyak na siya dahil sa inis na nararamdaman niya. Samantalang kami ni nanay, tuwang-tuwa na makita siyang napipikon. Nabanggit pa nga ni nanay na idadamay na niya si Amethyst sa barang kasi kumukulo na rin daw ang dugo niya sa bruhang yun. Pero mabilis naman siyang pinigilan ng kapatid ko. Medyo naiinis na tuloy ako kay Harold pero hindi ko rin naman siya masisisi. Sa kabila ng pagbabanta ni Amethyst, hindi natinag ang nanay ko. Hindi siya natatakot. Lalo niya pang nilakasan ng pambabarang niya kay Mang Arnold pero wala namang balak si nanay na patayin ng lalaking yon. Gusto niya lang magdusa siya hanggang sa matutong magpakumbaba. Makalipas nga ang ilang araw ng Sabado kaya wala kaming pasok. Nagpapahangin lang ako sa tabing dagat bandang hapon nang biglang may matandang lumapit sa akin. Naalala ko kagad ang mukha niya. Mag-isa ka yata rito, Iha. Naku, Lola, kayo po pala yan. Ginulat niyo naman po ako. Magandang hapon po. Pasensya na, Iha. Magandang hapon din. Bakit mag-isa ka lang dito? Nagpapahangin lang po ako. Sigurado ka, Iha? Kanina pa kita tinitignan eh. Mukhang malalim yata ang iniisip mo eh. Hindi naman po masyado. May problema ka ba, Iha? Naku, wala po ito. Iniisip ko lang po ang kapakanan ng nanay ko. Nag-aalala ka ba na baka babalik sa nanay mo ang barang na binibigay niya sa kaaway niya? Po? Alam kong ginamit niya ulit ang kakayahan niya sa pambabarang, Iha. Paano niyo po nasabi yan? Hindi naman ako bingi para hindi marinig ang tsismisan ng mga tao. Ngayong ginamit na ni Herlin ang pambabarang niya, siguro naman pwede na niyang pagbigyan ng hiling ko. Hindi po ako papayag na may iba pa siyang barangin. Bakit hindi, Iha? Malaking perang makukuha niyo sa akin kung papayag ang nanay mo, kaya tulungan mo kong kumbinsihin siya. Pasensya na po talaga, Lola, pero hindi ko po gagawin yun. Bakit hindi? Binarang na nga niya ang lalaking yon kahit wala siyang makukuhang pera. Magkaiba po kasi yon, Lola. Gusto ni nanay na turuan ng leksyon ng kaaway namin, pero wala siyang balak na patayin ng lalaking yon. Samantalang yang sa inyo, ibang bagay na po yan eh. Maging matalino kayo sa pagdidesisyon, Iha. Alam ko kung gaano kalaki ang pangangailangan niyo sa pera. Lola, hindi po ako papayag na maging mamamatay tao si nanay nang dahil lang sa pera. Sino bang may sabi sa iyong ipapapatay ko talaga? Halata naman po eh. Sa sobrang laki ba naman ang ibabayad nyo? Siyempre, sa libingan ang gusto nyong hantungan ng kung sino mang ipababarang nyo. Tama po ba ako?
Matalino ka nga talaga. O siya, mukhang wala na talaga akong mapapala rito. Mauna na ako, iha. Sige po, ingat po kayo. Ilang minuto pagkatapos umalis ang matanda ay siya namang pagdating ni Harold. Humahangos siya na para bang hinahabol ng 10 multo. Pawis na pawis din na parang natataranta kaya kinabahan na rin tuloy ako. Ang tagal niya pang nakapagsalita dahil naghahabol siya ng hininga. Ate, ano? Ano? Ano ba kasi Harold? Hanep naman oo. Magsalita ka nga. Kanina ka pa ng ano riyan eh. Si nanay, ate! Si nanay! Ha? Si nanay? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Nag-iigib lang naman sana ako ng tubig tapos pag uwi ko, naabutan kong marami ng tao sa bahay. Wala na siyang malay. Ano? Diyos ko naman! Tayo na! Mabilis kaming tumakbo pabalik sa bahay namin. Tama nga ang kapatid ko. Maraming tao sa bahay kaya nakisiksik na lang kami. Muntik ko na ngang murahin ang ilan sa kanila kasi nasobrahan sa pagiging tsismoso. Nakita na ngang dadaan yung mga anak talagang pinipilit pa nilang isiksik ang sarili nila. Akala mo naman may maitutulong panay chismis lang naman. Makikiraan! Makikiraan po! Tumabi muna kayo! Padaanin niyo kami! Nay, ano bang nangyari sa kanya, bunso? Hindi ko nga sabi alam eh. Tayo na, dalhin na natin siya sa ospital. O sige, tulungan niyo kaming buhatin si nanay. Tulungan niyo po kami. Ate, saan nilagay ni nanay ang wallet niya? Wala tayong perang pamasahe. Ako na ang kukuha. Umalalay ka muna rito. Hintayin mo ako. Sige po, bilisan mo ha. Mas mabilis pa akong kumilos sa kidlat. Tumakbo ko papunta sa kwarto ni nanay. Mabuti na lang talaga at kabisado ko kung saan nilalagay ang kanyang pitaka kaya kinuha ko na yon tsaka kami sabay na umalis ng bahay habang hawak-hawak nila ang nanay ko. Nag-tricycle lang kami papunta sa ospital. Siyempre hindi kami sinamahan ng mga kapitbahay namin. Tinulungan lang kaming buhatin si nanay papunta sa gilid ng highway ng lugar namin para mag-abang ng tricycle. Marami namang dumadaang sasakyan doon kaya hindi kami natagalan sa pag-aabang. Ilang minuto lang ang nakalipas, nasa ospital na kami at naghihintay na lang ng resulta ng doktor pagkatapos niyang suriin ang nanay ko. Ano kaya sa tingin mo ang nangyari kay nanay bunso? Ate naman eh, kanina ka pa tanong ng tanong niyan. Hindi ko nga po kasi alam. Ano nga sa tingin mo? Wala naman akong sinabing alam mo pinapahulaan ko lang sa'yo. Mukha po ba akong manghuhula? Ngayon mo pa talaga nakuhang maging sarcastic ano? Pasensya naman. Sa sobrang nag-aalala na ako para sa kalagayan ni nanay. Sana ayos lang siya. Ako rin naman Harold. Siyempre nag-aalala rin ako. Natatakot nga ako sa iniisip ko ngayon Bakit? Ano bang iniisip mo ate? Baka may kumakalaban na kay nanay sa pambabarang niya bunso. Baka ito na ang simula ng kinatatakutan ko ng sobra para sa kanya. Wag naman sana ate. Hindi biro ang bagay na yun. Talagang hindi. Sobrang mapanganib nun. Isa sa kanilang mamamatay o di kaya silang dalawa ang hindi papalarin. Oo nga ate. Pero sana mali ang iniisip mo. Sana dala lang yun ang pagod ng katawan ni nanay dahil sa trabaho niya. Sana nga bunso. Sana nga. Maya-maya pa, bumalik na nga ang doktor at pinaliwanag niya sa amin ang resulta. Maaliwalas ang kanyang muka at nakangiti siya. Kaya medyo kinabahan ako dahil sa posibleng ibig sabihin nun. Noong magsalita na ang doktor, doon na nga ako halos mawala ng balanse sa katawan. Ang sabi niya kasi ay ayos lang daw si nanay at wala raw siyang nakitang sakit sa katawan niya. Kaya bumilis ang pintig ng puso ko. Alam ko kasi ang ibig sabihin nun Hindi nakikita ng mga doktor ang karamdaman niya dahil wala ito sa katawan kundi nasa espiritu. Lumaki tuloy ang duda ko na may mambabarang nangang kumakalaban sa kanya. Lalo na't naaalala ko pa yung huling banta ni Amethyst sa amin. Nang magising si nanay, ayos lang daw ang pakiramdam niya. Pwede na kaming umuwi sabi ng doktor, kaya umuwi na nga kami. Pagdating namin sa bahay, doon namin kinausap si nanay tungkol sa kung ano ba talaga ang nararamdaman niyang sakit sa katawan. Ilang araw ko na ring napapansin ito sa katawan ko mga anak. Ang alin po, Nay?
Hindi ako makatulog tuwing gabi. May gumagambala sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin? Malakas ang kutob kong may nahanap si Mang Arnold na gagamot sa kanya. Hindi lang basta gamutin siya, kundi labanan na rin ang kapangyarihang itim ko. Nararamdaman kong sinusubukan ng taong yon na ibalik sa akin ang puwersang tinitira ko kay Mang Arnold. Naku naman po. Sinasabi ko na nga ba eh. Ito na nga bang sinasabi ko, inay eh. Kaya ayokong ituloy niyo yun eh. Ang tigas po kasi ng ulo niyo eh. Ate, wala na tayong magagawa pa dahil nangyari na. Ang kailangan nating gawin ngayon, mag-isip ng paraan kung paano masusolusyonan ang problemang to. Tama ang kapatid ko. Kinabukasan din kagad noon, pinuntahan ko si Amethyst sa classroom nila pero imbis na ako ang maunang magsalita dahil ako ang may sadya sa kanya, siya pa ang unang kumausap sa akin. Nang aasar siya, nakikita ko sa mga mata niya kung paano magdiwang na para bang nagtagumpay siya sa kanyang ginagawa. Pero wala akong panahon para makipag-asaran sa babaeng yun dahil nagmamadali ako noon lalo na't may klase pa ako. Kumusta ang nanay mo, Hana? Nabalitaan kong na-ospital din daw siya eh. Magaling talaga ang nakuha ni Daddy na katapat ng nanay mo. Hindi ako naparito para makipagmalditahan sa'yo, Amethyst. Ah, talaga? Bakit? Anong sadya mo at naparito ka? Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi pwedeng magpatuloy itong ginagawa ng nanay ko at daddy mo. Pareho silang mamamatay kung hindi sila titigil. Madadamay rin yung kinuha niyong mambabarang para kalabanin si nanay. Kaya mag-isip ka, Amethyst. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Huwag mong hintayin tsaka ka lang maniniwala kapag inilibing mo ng daddy mo. Walang pasabing tinalikuran ko na si Amethyst pagkatapos kong banggitin ang mga salitang yon. Tumakbo na ako papasok sa classroom namin at muntik na nga akong malate. Nagdaan ng maraming araw, patuloy pa rin si nanay sa ginagawa niya kaya lalo akong nag-aalala. Pero kahit na ganoon, hindi pa rin ako nawalan ng pag-asa na magiging okay na ang lahat. Nanalangin ako ng taimtim. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang kami ni Harold sa nakita namin. Naroon si Mang Arnold sa bahay at nakikipag-usap kay nanay. Wala tayong mapapala sa ginagawa nating to, Herlin. Pareho lang na malalagay sa panganib ang buhay natin. Alam ko yon, Mang Arnold. Anong sadya mo't dinalaw mo ko rito? Nandito ako para humingi ng tawad sa lahat ng ginawa kong paniniil sa'yo. Alam kong kasalanan ko talaga yun. Wala ako sa tamang katwiran at pinipersonal lang kita. Wow, himala. Totoo ba yung paghingi mo ng tawad? Ikaw na ang bahala kung maniniwala ka o hindi. Basta gusto ko lang mamuhay ng mapayapa. Patawarin mo ko dahil napagbuhatan ko ng kamay ang anak mo. Patawarin mo rin sana ang anak kong si Amethyst sa lahat ng kamalditahang ipinakita niya sa inyo. Masaya po akong marinig yan, Mang Arnold. Hana, Iha, ikaw pala. Hana? Harold? Kanina pa ba kayo riyan? Ngayon lang din po, Nay. Mabuti naman at mukhang magkakaayos na po kayo. Ako wala talaga akong problema hanggat hindi lang tinatapakan ng karapatan ko, Mang Arnold. Oo, Herlin. Alam ko naman yun. Kaya pasensya ka na talaga. Sana magkabati na tayo at itigil na natin ang labang ito. Pasensya ka na rin sa akin at sa mga anak ko. Palaban lang talaga kami. Pasensya na kung sumobra man kami kung minsan. Wala yun kumpara sa ginagawa ko sa inyo. Ay, siya nga pala. Gusto ko rin humingi ng tawad sa anak mong lalaki. Ako po? Bakit po? Alang-alang kay Amethyst, pasensya ka na ha? Nalaman kong sobrang laki na pala ng perang nakuha niya mula sa'yo. Huwag kang mag-alala, iho. Babayaran kita. At sana, mapatawad mo pa ang anak ko. Ayos na po yun. Matagal ko na po siyang napatawad. Huwag niyo na po akong bayaran, Mang Arnold. Hindi ko na rin naman po itinuloy ang pagsingil sa kanya eh. Kalimutan na lang po natin ang nakaraan para makausad na po tayo. Salamat, iho. Maraming salamat talaga. Bilang pasasalamat, hindi ko na rin pababayaran sa inyo ang utang niyong bigas sa akin. Talaga? Naku, salamat naman kung ganon. Hay, sa wakas, natapos na rin ang kaguluhang ito. Sobrang saya ng puso ko ng mga sandaling yon. Hindi ko na nga napigilang yakapin si nanay at nakiyakap na rin si Harold.
Maya-maya pa, nagpaalam na nga si Mang Arnold sa amin at uuwi na raw siya. Nabanggit niya pang hindi nakasama si Amethyst sa kanya kasi nilalagnat daw, pero nagpapagaling na. Pagkatapos ng pangyayaring yun, unti-unti nang bumabalik ang kapayapaan sa buhay namin. Naging okay na rin kaming dalawa ni Amethyst, maging sila ni Harold. Hindi ako makapaniwalang si Amethyst pala ang nakapagpabago ng isip ng tatay niya. May kabaitan din palang tinatago ang babaeng yun. Akala ko purong bruha lang siya. Hindi nagtagal, natuldukan na nga ang labanan nila sa barang. Paunti-unting gumagaling ang mga karamdaman nila hanggang sa tuluyan na nga yung gumaling. At mas maganda pa roon ay naging magkaibigan pa kami ni Amethyst. Pero hindi na sila nagkabalikan ng kapatid ko. Magkaibigan na lamang. Nabayaran na rin namin ang buwis sa lupa pagkatapos ng 1 buwan. Sa awa po ng Diyos, naging maayos na rin ang buhay namin. Hanggang dito na lamang po at salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. God bless po sa inyong channel. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload natin ng walang shoutout. Shoutout po kay Maribeth Peldonan, kay Ashley Domingo, kay Lurleen Cas o LSC at sa Sandagon at Cas family. Shoutout din po kay Melanie Rillo, kay Marites Manabat, kay Ma'am Neri Domingo, kay Tina Dekit. Hello din po kay Kathy Alfonso at kay Ma'am Emily Servano na nag-birthday po noong October 25. Belated happy birthday po ma'am. Kay Sweet Archan at sa Cordova family. Shoutout din po kay Lynn Mesa, kay Mary Joy Sabaresa at sa Noda at Sabaresa family from Camarines Sur. Kay Irene Benavides, kay Rowena Navarro from CDO. Hello din po kay Barbilin G, Elma Bufete, kay George Ativo, kay Bernadette Llantejero, kay Leonora Consensino, kay Dennis Soliman na nakikinig po sa atin habang gumagawa ng tart. Salamat po sa pakikinig nyo habang abala sa pagbibake po. Shoutout din po kay Jerry Berden at sa anak niyang si Maricar na nag-birthday po noong October 25. Belated happy birthday po. Kay Aaron John Fernandez na kalalabas lang daw po ng ospital. Pagaling po kayo. Shoutout din po kay Fatima Reyes na ipinagbigay alam sa atin na ninanakaw daw po ang videos natin. Salamat po sa pagsasabi ma'am. Kay Ma'am Lydia Lopez na lagi pong present at nagkokomento sa upload natin. Hello po ma'am. Hello din po kay Emma Dumato na nagsabing hindi raw po nakakasawa ang boses kong pakinggan at love niya raw po ako. Nako, salamat po, love ko rin po kayong lahat na nakikinig at nakasuporta sa ating channel. Shoutout din po kay Ma'am Wilma Leses at sa anak niyang bunso na nag-birthday noong October 21, kay Aisel Mays at sa nanay niyang nag-birthday noong October 22. Belated happy birthday po sa lahat ng October celebrators po natin na nakikinig sa ating channel. Hello din po kay Jennifer Galang, kay Abigail Sinadjan, kay Aisel Vergara, kay Lucy San Jose, kay John Mark Cordova, kay Marvin Cerezo, kay Jennifer Omigan, kay Anika Bernacer, kay Olivia Villagomez, at kay Alcantara from Pangasinan. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa kwento nating ito. Abangan po ninyo ang mga susunod pa nating stories at huwag kalilimutan mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Para rin po mabilis nyong makita kung may bagong upload tayo, i-hit nyo lang po ang notification button para lagi po kayong updated sa mga bagong upload natin. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli, ako po si Miss Winnie na buong pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.